Magandang araw po sa inyong lahat at ating ipagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 50. Part 3, Samuel 1, magsisimula sa Kapitulo 24, magsisimula sa versikulo 1 hanggang versikulo 22. Pinamagatang gantihan ng mabuti ang masama. At nangyari nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Pilisteo na nasaysay sa kanya na sinasabi, narito si David ay nasa ilang ng En-Gedi. Nang magkagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok ng mahilap na kambing. At siya ay naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib at pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinakaloob ng bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayoy, tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Sa gayoy, pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito at hindi niya silang binayaang bumangon laban kay Saul. At tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy ng kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang muka sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito pinagsisikapan kang saktan ni David. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibinigay ko ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa iyong at sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano, at aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito'y iyong tingnan, ama ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastasin mo at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay at hindi ako nagkasala laban sa iyo bagaman iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipaghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ng sabi ng kawikaan ng mga matanda, sa masama magmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang kuto? Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak ko David?
at inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At iyong pinakilala sa araw na ito, paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatag sa iyong kamay. Isumpa mo nga ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking binti pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking magulang. At sumumpa si David kay Saul at si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan.